Magandang araw po, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Virgil. 66 na taong gulang sa kasalukuyan. Noong minsang makinig ako sa inyong channel, ay naalala ko ang aking kabataan, kaya naisipan ko ring ibahagi po ang aking kakaibang karanasan doon sa isang baryo. Hindi ko na lang po babanggitin pa ang eksaktong pangalan ng lugar upang mapangalagaan ang katahimikan ng mga taong nakatira doon. Kuya Bari, nangyari po ang aking kwento noong dekada 70. Sa panahong iyon, masyado pang liblib ang aming baryo. Yung tipong wala ka pang halos na makikitang mga sasakyan. Pero kahit ganoon ang sitwasyon namin noon, ay wala naman kaming arte sa buhay. Kung anong mayroon ay yun lang din ang aming pinagtatyagaan. Kaya lang kakaiba talaga ang aming lugar doon sa Capiz, Kuya Bari, dahil naglilipa na roon ang iba't ibang kwento tungkol sa iba't ibang uri ng mga aswang. Tulad na lang po ng kwento ng isang matandang aswang na naging usap-usapan sa aming lugar dahil sa kakaibang bagsik nito. Ito umano ang pinuno ng mga aswang na wakwak na namumugaran sa aming probinsya. Madalas raw itong umaatake, ngunit kalaunan ay natatahimik na ito at pinaghihinalaang baka sa ibang baryo na naman ito umaatake. Sa totoo lang po, Kuya Bari, kung usapang aswang lang ay sanay na kami sa aming lugar. Kaya halos lahat ng mga tao sa amin ay may taglay na panangga laban sa mga aswang. Tulad na lamang po ng isang boting langis na may mga Latinong dasal na gawa lang din ng mga bantog na albularyo sa aming lugar, at isa na roon sa mga bantog na albularyo sa aming baryo ay ang aking lolo po na si Lolo Rafael o mas kilalang Pael. Inilagay namin ang naturang langis sa may bandang pintuan upang hindi makapasok ang mga naturang aswang sa aming bahay, maging araw man o gabi. Hindi lang iyon, meron din kaming tinatawag na buntot ng pagi. Isang mabisang panlaban sa aswang dahil na oras na tamaan umano sila nito ay maaaring ikamatay nila ito dahil ito ay may tangan na sumpa laban sa aswang. Wala kaming kumpiyansa noon dahil sa lugar namin, kung ordinaryong tao ka lamang ay hindi mo makikilala kung sino ang iyong mga nakakasalamuha, kung tao ba ito o aswang na. At kung mamalasing ka pa, ay maaari ka pang mayanggaw ng mga aswang kung hindi ka mag-iingat sa iyong sasamahan. Kaya ako po, Kuya Bari, lagi akong may bitbit noon na buntot ng pagi kahit saan man ako magpunta upang maproteksyonan ko po ang aking sarili. Mahirap rin ang buhay namin noon, Kuya Bari. Tanging pagsasaka lang ang pinagkakakitaan ng aking tatay. Kaya napilitan akong mamasukan noon bilang isang waiter sa isang kainan na pag-aari lang din ng aking tiyahin, at nasa sentro lang ito ng aming bayan. Pumapasok ako sa trabaho tuwing alas 5 ng umaga at umuwi rin tuwing alas 5 ng hapon naman. Alas 3 pa lamang po ng madaling araw noon ay gumigising na ako upang hindi ako mahuli sa aking trabaho. Pagkatapos kong maligo ay maglalakad pa ako ng 1 kilometro patungo naman sa bayan. Ganoon kami kasipag noon. Tinitiis namin ang pagod upang makaahon kami sa hirap ng buhay. Isang madaling araw, habang naglalakad ako papunta sa bayan, ganoon na lamang ang aking kaba nang may makita akong isang maitim na aso sa aking dadaanan. Maliit ang pangunahing paanan nito at mataas naman ang panghulihan. Nanlilisik ang mga mata nito habang ito'y nakatingin sa akin. Kaya dali-dali kong inilabas ang buntot ng pagi
na nasa loob lang ng aking bag. Akma na sanang aatake ito sa akin nang bigla ko itong pinitikan ng aking daladalang buntot ng pagi. Tinamaan naman ito, kaya dumistansya kaagad ito sa akin. Iwinasiwas ko ang aking dala, kaya hindi na ito muling nakalapit pa sa akin, at nang may paparating na tao sa aming kinaroroonan ay bigla na lamang itong kumaripas ng takbo. Ayon sa mga matatanda sa amin, ang ganong uri daw ng hayop ay tinatawag na sigbin, na alaga raw ito ng mga nilalang o tinatawag na aswang. Madalas ito raw ang kanilang inuutusan upang magmanman sa paligid, kaya kapag nakakita ka ng sigbin, ibig sabihin lang ay may aswang rin sa paligid mo. Sa totoo lang, Kuya Bari, maraming beses na akong nakaranas ng ganoon. Minsan nga, nakakarinig pa nga ako ng huni ng wakwak na tila nakasunod lang sa akin. Ngunit hindi ako nagpapadaig sa aking takot. Patuloy pa rin akong namamasukan sa aking trabaho dahil sa lugar namin, kung magpapatalo ka sa takot ay wala kang mararating sa iyong buhay. Mahigit 2 buwan na rin ako noong nagtatrabaho sa bayan, hanggang sa may mga nakilala akong mga bagong kaibigan. Isa na roon si Flora, isang tindera sa isang tindahang malapit lang din po sa kainan ng aking pinagtatrabahuhan, at siya'y nakatira lang din sa kabilang baryo. Mabait po si Flora, maganda, at may kakaibang karismang taglay, kaya hindi ko maitatangging na humaling ako kaagad sa kanya. Hindi ko na pinatatagal pa ang panahon, Kuya Bari. Agad kong niligawan si Flora, at sa mahigit 1 buwan kong panliligaw sa kanya ay mapalad naman akong nakuha ang kanyang matamis na oo. Naging makulay ang buhay ko noon dahil kay Flora. Nang minsan ko siyang hinihikayat na sumama sa amin upang makilala ng aking mga magulang, ay hindi siya pumayag. Ayon sa kanya, nahihiya daw siya, kaya hinayaan ko na lamang muna siya, hanggang isang araw ay siya na rin ang humikayat sa akin upang makilala ang kanyang buong pamilya. Kaarawan pala ni Flora noon, kaya nagpaalam ako sa aking tiyahin upang lumiban muna sa aking trabaho ng isang araw. Pumayag naman po ang aking tiyahin, kaya sumama ako kay Flora sa kanilang baryo nang walang pag-aalinlangan. Habang naglalakad kami, napansin kong mas liblib pa pala ang kanilang baryo kaysa sa aming baryo. Dahil may malaking bahagi pa nga doon na kakahuyan na at sobrang masukal na ang aming dinadaanan. Hindi na lamang po ako nagreklamo noon dahil nakakahiya naman kay Flora na tila wala lang sa kanya ang aming dinadaanan. Sa isip-isip ko lang, siguro'y sanay na sanay siya roon. Pagkalagpas namin sa kakahuyan, tumambad sa akin sa di kalayuan ang mga kabahayan. Sa tansya ko po ay mga 1 oras din kaming naglalakad noon. Verhil, malapit na tayo. Naku, tiyak na matutuwa sila nanay at tatay kapag makilala ka nila. Wika ni Flora na nakangiti sa akin. Iyan ba ang bahay niyo, Flor? Masigasig kong tanong naman sa kanya. Oo, lahat ng nakatira dyan ay aking angkan. Tara, bilisan natin. Masayang wika nito habang hinihila ang aking kamay at sumunod naman ako sa kanya. Pagdating namin doon, nagtaka na lang ako dahil pinagtitinginan ako ng lahat ng mga tao doon. Lahat nakatitig sa akin na hindi ko mawari. Hindi rin sila ngumingiti. Sa halip ay parang lalamunin nila ako ng buhay. Hanggang sa nakarating kami sa bahay nila Flora. Nakita kong nakadungaw ang isang lalaki na sa tingin ko po ay nasa 50 anyos na.
Lumabas naman ang isang babae at agad namang nagmano si Flora. Ay, Virgil, si Nanay Romina pala ang aking nanay. Nay, si Virgil po. Yun pong sinasabi ko sa inyong aking napupusuan. Wika ni Flora at nginitian naman ako ng kanyang ina. Nagmano naman ako bilang tanda ng pagrespeto at ilang sandali pa ay lumapit ang lalaki na noon ay nakadungaw sa bintana at nagpakilalang si Dominador, ang tatay ni Flora. Mainit naman ang naging pagtanggap nila sa akin kaya napanatag ako, Kuya Bari, sa araw na iyon dahil sa magandang ugali na ipinakita nila sa akin. 18 taong gulang na pala si Flora ng araw na iyon kaya espesyal sa kanya ang bawat sandali. Isang malaking handaan ang nagaganap noon. May mga masasarap na pagkain at kasama ring nakipagdiwang ang kanyang buong angkan na tila ba mahal na mahal siya ng lahat. Matapos naming kumain, may sinabi sa akin si Flora. Gusto raw akong makilala ng kanyang lolo na noon ay nasa kabilang bahay lamang. Pumayag naman ako kaya agad kaming pumunta roon. Pagpasok namin sa isang malaking bahay, tumambad sa akin ang isang lalaki na sobrang matanda na, ngunit mabilis pa rin ang kanyang pagkilos. Tinatawag ito ni Flora na Lolo Gregor. Tumitig ito sa akin ng nakakakilabot na tila ba hinuhubaran ako sa talim ng kanyang mga titig. Apo, siya ba ang iyong sinasabing espesyal mong bisita? Tanong niya kay Flora at tumango naman si Flora. Kahit nag-aalinlangan ay nagmano naman ako sa matanda bilang respeto. Ngunit nagulat na lamang ako dahil ang tagal niya bago niya binitiwan ang aking kamay. Matapos akong ipinakilala ni Flora sa kanyang lolo ay nagkwentuhan muna sila habang ako naman ay nagmamasid-masid sa loob ng kanilang bahay. Minsan may nalalanghap akong parang masangsang na amoy kapag ka umiihip ang hangin. Ngunit hindi ko ito matumbok kung saan ito nanggagaling. Muntik na akong masukan noon. Mabuti na lamang inalok ako ni Flora na bumalik na sa kanilang bahay. Ilang sandali lang mula sa aming pagdating ay may pumasok na isang may katandaang babae at tinawag ang tatay ni Flora dahil may pag-uusapan umano sila ng kanyang ama. Doon ko napag-alaman na ang matandang iyon ay ang ama ng tatay ni Flora na si Mang Dominador, ang panganay sa 4 na anak ng matanda at si Flora lang din ang nag-iisang anak ni Mang Dominador. Kaya pala napansin ko noon na napaka-espesyal ni Flora sa kanilang pamilya kumpara sa mga pinsan nito. Simula noon, Kuya Bari, tila hindi ako naiiba sa kanila dahil kung ano ang naging trato nila kay Flora ay halos ganoon na rin ang trato nila sa akin. Kaya naman sobrang napahanga ako sa kanilang ipinapakitang kabutihan. Ang ipinagtataka ko lamang noon ay kung bakit nang sumapit ang hapon ay minamadali akong pauwiin ni Flora. Parang natatakot siya na datnan ako ng gabi. Ayon sa kanya, iniingatan lamang niya ako kaya sinisigurado umano niya na magiging ligtas ako sa aking pag-uwi sa amin. Hindi naman ako kumukontra sa kanya. Ang sa akin lamang, gusto ko pa sanang lubusin ang araw ng aking pagpunta sa kanila pero dahil iyon ang kagustuhan niya ay sinunod ko na lamang siya. Pagka-uwi ko sa amin, Kuya Bari, nabanggit ko sa aking mga magulang ang tungkol kay Flora at sa lugar nila. At noong marinig ito ni Lolo Pael, ay dali-dali itong sumabat sa aming usapan. Virgil, tama ba ang narinig ko? Nagpunta ka sa lugar na iyon? Wika ni Lolo at tumango naman po ako.
Nako, wag ka nang babalik doon, Apo, dahil ang lugar na iyon ay pinamumugaran ng mga aswang. Wika ni Lolo na ikinagulat ko naman. Sa isip-isip ko noon, baka iyon ang dahilan kung bakit pinapauwi ako ni Flora ng maaga. Siguro natatakot siya na baka salakayin ako ng aswang sa daan. Naisip ko pa nga noon na napakaswerte ko kay Flora dahil sobrang maaalalahanin nito sa akin. Mas lalong tumindi ang damdamin ko kay Flora at mas lalo pa akong naging pursigidong mas makilala pa ang kanyang pamilya. Palagi ko nga siyang kinukulit kung kailan kami muling babalik sa kanila. Ngunit sinasabi naman niya na hindi pa raw iyon ang tamang panahon. Bakit, Flor? Kailan pa ba ulit ang tamang panahon? Patampo kong tanong sa kanya. Hindi naman sa ganun, Virgil. Ang ibig ko lang sabihin, saka na kapag nakapagpaalam na ako kina tatay at lolo. Pangangatwiran naman niya. Sa pagkakataong iyon, Kuya Bari, ay si Flora na naman ang nasusunod. Dahil gano'n naman talaga, ang babae ang palaging masusunod. Hinihintay ko na lamang kung kailan niya ulit ako iimbitahan na pumunta sa kanila. Isang gabi, nabulabog kami sa aming bahay dahil umuwi ang aking lolo na may mga kalmot ang muka at braso. Ayon sa kanya ay nanggagamot raw siya sa kabilang baryo at pag-uwi niya, inatake raw siya ng aswang sa masukal na bahagi ng daan. Dagdag pa niya ay nagpambuno raw sila ng aswang, ngunit dahil sa lakas ng kanyang mga panangga ay wala umano itong binatbat sa kanya. Anya, ilang beses na daw siyang sinalakay nito, ngunit ilang beses din daw itong tinamaan ng buntot ng pagi. At noong nakaramdam daw ito ng panghihina ay walang pagdadalawang isip na itinarak umano niya ang kanyang dalang punyal sa bandang dibdib ng aswang. Pagkatapos ay sinamaan pa niya ito ng mga Latinong dasal na naging dahilan na tuluyan itong manumbalik sa dating anyong tao. Doon nasilayan daw niya na isa itong lalaking matandang-matanda na at sigurado siya na ito ang bantog na matandang aswang sa probinsya ng Capiz. Matapos ang pangyayari, Kuya Bari, iniwanan na raw ni Lolo ang naturang aswang dahil sigurado umano siya na malabo na raw itong mabubuhay pa dahil ang punyal na kanyang ginamit noon ay nababalot rin ng mga Latinong dasal na maaaring ikamatay ng anumang uri ng aswang na tamaan nito. Kinabukasan, Kuya Bari, hindi ko nakita si Flora sa tindahan na kanyang pinapasukan hanggang natapos na lamang ang buong araw na iyon. Nag-alala ako sa kanya dahil noon lamang nangyayari iyon. Kaya nang matapos ko na ang oras ko sa trabaho ay wala akong sinayang na oras at agad akong tumungo sa tinitirhan ni Flora. Mag-aalas 6 na noon kaya tiyak gagabihin ako papasok sa kanilang lugar. Ngunit nilakasan ko na lamang ang aking loob. Naalala ko ang sinabi kasi ng aking lolo kaya naghanda po ako. Lalo na at tuluyan ng tumiklop ang liwanag ng araw. Inihanda ko po ang buntot ng pagi na noon ay nakalagay lang sa aking bag at patuloy na tinatahak ang daan hanggang sa gumabi na. Hindi naman po masyadong madilim noon dahil sumilay na rin ang maliwanag na buwan. Papasok na ako noon sa may bahagi ng kakahuyan nang bigla na lamang na may pumagaspas sa aking likuran. Hindi ko ito masyadong naaninagan, ngunit tiyak kong kakaibang nilalang ito. Umiikot-ikot ito sa akin na tila takot ring lumapit dahil sa hawak kong
buntot ng pagi. Ang aga mo naman, pwede bang paraanin mo muna ako? Pabiro kong wika kahit kinakabahan ako. Maya-maya, tumigil ito sa aking harapan. Naaninagan ko ang kanyang mapalasik na muka at narinig ko ang gigil ng kanyang mga matutulis na ngipin. Noong akmang susuguri na niya ako, ay agad ko siyang hinampas sa dalakong buntot ng pagi at noong matamaan siya, ay napaungol siya sa sobrang sakit. Galit na galit ang aswang at lumayo. Ngunit nararamdaman kong nasa paligid lamang siya. Sumantal ako sa malaking puno upang hindi niya ako malalansi at matagal pa siyang nagpaikot-ikot sa aking kinaroroonan bago siya sumugot ulit. Ngunit hindi pa man siya makalapit ay hinampas ko siyang muli ng buntot pagi na muli na naman siyang tinamaan. Natakot naman ako, baka may mga kalahi pa ito, kaya tumakbo na rin ako hanggang sa nakalabas na ako sa kakahuyan at nasisilayan ko na ang mga kabahayan sa di kalayuan kung saan naroroon na ang bahay nila Flora. Dali-dali akong pumunta sa bahay nila na noon ay napakatahimik at tila walang tao. Sumilip ako sa siwang, ngunit wala talaga akong nakita dahil wala man lang kahit isang gasera sa loob ng kanilang bahay. Naisipan kong puntahan ang bahay ng kanyang lolo upang magbakasakaling naroon lang siya. Naglakad na ako noon nang biglang may narinig akong tila pumapagaspas na mga pakpak. Nagtago ako sa may likuran ng isang bahay at nang nawala ang ingay ay nagpatuloy ako sa aking paglalakad. Ilang sandali lang, naroon ako sa bahay ng lolo ni Flora, ngunit hindi pa man ako nakakalapit ay may narinig na naman akong kakaibang tunog. Tila mga ngipin na nag-aangilan. Nakaramdam ako ng kakaibang kaba sa mga sandaling iyon, kaya ang ginawa ko'y nagtago muli ako sa isang sulok at nagmanman. Maya-maya pa'y may narinig akong pamilyar na boses. Ngayong gabi, gaganti tayo sa lumapastangan kay Lolo Gregor. Magkakalat tayo ng lagim. Sigaw ng isang babae na tila boses ni Flora. At pagkatapos ay narinig ko ang mga umuungol na tila mga halimaw. Noon ay napaisip ako kung tama ba ang lugar na aking pinapasok. Dahan-dahan akong lumapit sa pinanggagalingan ng boses na noon ay tila nasa bahay lang ng lolo ni Flora. Sumilip ako sa nakabukas na pintuan at noon tumambad sa akin ang mga nilalang na hindi ko mawari kung anong uri ng mga aswang. Nakita ko rin na pinalilibutan nila ang lolo ni Flora na nakahilatay sa isang kama at tila naghihingalo at may bendahe sa dibdib. Nanlaki ang aking mga mata nang nakita ko si Flora na biglang nagpalit ng anyo na katulad rin ng aswang. Hindi ako makapaniwala sa aking natuklasan. Ilang sandali pa'y narinig ko ang mga pagaspas ng mga pakpak, kaya dali-dali akong bumalik sa aking pinagtataguan. Sa tansya ko po ay mga 10:00 na iyon ng gabi. Noon ay nagbago na ang aking isipan, Kuya Bari. Nais ko nang umuwi sa aming baryo at ayaw ko nang alamin pa ang mga nagaganap pa sa lugar nila Flora. Nang makita kong payapa na ang paligid, ay dahan-dahan akong lumabas sa aking pinagtataguan. Ngunit ilang hakbang ko pa lamang ay biglang tumambad sa aking harapan ang isang halimaw na may pakpak na katulad ng isang ibong itim. Naalala ko ang sinabi sa akin ni Lolo Pael na ang baryo nila Flora ay pinamumugaran ng mga aswang na tinatawag
nawakwak. Noon ko napagtanto na ang lolo ni Flora ay ang tinaguriang matandang aswang sa kapis at nakalaban ni Lolo Rafael, at tama rin ang sinabi ng aking lolo na malabo na itong mabuhay pa. Nagsisisi ako noon dahil hindi ako nakinig sa aking lolo. Huli na ang lahat dahil naroon na ako at kaharap ko na ang isang kakilakilabot na nilalang. At sa pagkakataong iyon, Kuya Bari, ay hindi ako nagpapatinag sa aswang, lalo't kailangan kong makauwing ligtas mula sa lugar na iyon. Hinawakan kong mabuti ang daladala kong buntot pagi at walang pagdadalawang isip na nakipagbuno ako sa naturang aswang. Bawat hampas ko ay isang napakalakas na ungol ang kanyang pinapakawalan. Dahil sa malakas na ungol na iyon ay narinig ito ng kanyang mga kasamahan, at ilang sandali pa'y napapalibutan na ako ng mga aswang. At noon ay wala nang nagawa ang aking panangga dahil nag-iisa lang ako kumpara sa kanila na humigit kumulang sa 10. Nabitiwan ko na ang aking tanging panlaban at napuno na rin ng kalmot ang aking buong katawan. Halos hindi na ako makatayo noon, kaya gumagapang na lang ako sa lupa. Wala rin akong mahihinga ng saklolo, at kahit gustuhin ko mang sumigaw ay wala pa ring papanig sa akin. Maya-maya'y isang aswang noon ang lumapit sa akin at pilit akong inihaharap sa kanya. Sa tingin ko'y nais niyang dukutin ang aking laman loob, hanggang sa may narinig akong boses na tila isang babae. "Igilan niyo ang aking magiging asawa." Maladyos na utos nito. Nakita ko noon si Flora na papalapit sa akin, at lahat naman ng aswang ay nagsiatrasan habang umaangil ang mga ngipin sa sobrang galit nila. Ngunit nakikita kong wala silang nagawa at sumunod na lamang sa utos ni Flora. Maya-maya pa'y inalalayan ako ni Flora papasok sa loob, at doon ko nakita ang matanda na naghahabol sa kanyang hininga, at posibleng ilang oras na lang ay babawian na ito ng buhay. Ginamot ni Flora ang aking mga sugat sa pamamagitan lang ng langis. Matapos noon ay hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari, at kinaumagahan nagising na lamang ako sa may tabi ng daan. Dali-dali akong tumayo noon kahit medyo masakit pa ang aking pangangatawan. Nang masilayan ko ang lugar ay nalaman kong nasa labas na pala ako ng baryo nila Flora. Dali-dali akong umuwi sa aming bahay, at pagkadating ko doon, ikinuwento ko lahat sa aking mga magulang at kay lolo ang mga nangyari, at simula noon ay hindi na ako nakipagkita pa kay Flora. Hindi na rin ako bumalik pa sa aking trabaho noon, Kuya Bari. Sa halip ay tumulong na lamang ako sa aking tatay sa sakahan. Nabalitaan ko rin na hindi na bumalik si Flora sa kanyang pinagtatrabahuhan. Ang buong akala ko noon ay ligtas na ako laban sa mga aswang, ngunit dumaan ang ilang araw ay tila nakaramdam ako ng pagbabago sa aking katawan. Nakaramdam ako ng panghihina at sobrang bigat ng aking katawan. Halos hindi rin ako makakain dahil ramdam kong may bumabara sa aking lalamunan. Nang napansin naman ito ng aking lolo, ay agad niya akong pinulsuhan, at noon ay natigilan siya. "Apo, naku po, may naisali na punla sa loob ng iyong katawan," wika ni lolo. Hindi ko naman naiintindihan ang kanyang ibig sabihin noon, ngunit
hinayaan ko na lamang siya sa kanyang mga ginagawa. Kinuha niya ang kanyang isang boteng langis na may kalakip na mga papel na may Latinong dasal at pinainom niya ako ng 3 kutsara. Simula noon, Kuya Bari, palaging sumasakit na ang aking tiyan. Hindi na ako makapagtrabaho dahil sa sobrang sama ng aking pakiramdam. Kinabukasan ay ganoon pa rin ang ginawa ni Lolo Pael sa akin hanggang sa dumating ang 3 araw ng kanyang panggagamot sa akin. Pinainom niya muli ako ng 3 kutsara at umusal pa siya noon ng dasal na hindi ko maunawaan. Tila may gumagalaw sa aking tiyan na halos hindi ko na makayanan ng sakit na dinudulot nito. Hindi binitiwan ni Lolo ang aking tiyan habang patuloy lang na umuusal ng dasal. Ilang sandali lang ay biglang nagsuka na ako ng malapot na laway hanggang sa may kasama na itong isang maliit na sisiw. Hindi ako makapaniwala sa aking nakita noon. Kinuha ito ni Lolo at binalot ng maitim na tela saka ito sinunog. Doon ko palang nalaman na niyayanggaw pala ako ng mga aswang upang maging kaanib nila. Mabuti na lamang at nailigtas ako ng aking lolo at ayon sa kanya, kapag lumaki umano ang sisiw sa aking katawan ay magiging ganap na umano akong aswang at wala na raw itong kagalingan. Matapos, Kuya Bari, ang pangyayaring iyon ay hindi na namin narinig pa ang tungkol sa matandang aswang. Lubusan na rin akong gumaling sa aking karamdaman at simula rin noon, naging maingat na ako sa aking mga desisyon. Hindi na rin ako basta-basta pa nagtitiwala sa sinuman at higit sa lahat, sinusunod ko na ang mga bilin sa akin ng aking Lolo Pael. Kuya Bari, hanggang dito na lang po ang aking kwento at maraming salamat po sa paggugulang pansin sa aking ipinadalang email. More power po sa inyong channel and kamusta po sa lahat ng kasundong nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Virgil. Ang sabi nila, kahit iwan ka man ng buong mundo, pamilya mo pa rin ang hinding-hindi mang-iiwan sa iyo. Kasi nga, pamilya mo sila. Sila ang mga taong una nating minamahal at totoong nagmamahal sa atin. Sila ang dapat na palagi nating inuuna sa anumang bagay. Sabi nga nila, sa mga hamon na kakaharapin mo, ay pamilya mo ang gagabay at poprotekta sa iyo, ngunit papaano kung ang pamilyang pinoprotektahan mo ay sila pa pala ang maglalagay sa iyo sa kapahamakan? Papaano kung ang pamilyang pinagkakatiwalaan mo ng husto ay ang magiging dahilan ng pagbagsak mo? Ilang dekada na rin ang nakakalipas simula nang mangyari ang kalunos-lunos na sinapit ng nakababata kong kapatid, Kuya Bari. Itago niyo na lamang ang katauhan ko sa alias na Florencio. Ako po ay nagmula sa lugar ng Iloilo na nakapangasawa ng isang kapangpangan. Dati po akong OFW, Kuya Bari, sa bansang Qatar. Sa pagkakatanda ko po ay higit 6 na taon din akong nanatili sa Qatar at nagtrabaho bilang driver po ng truck. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay hango sa naging karanasan ko. Nang dahil sa sobrang hirap ng buhay ay hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Sa halip ay tumulong ako sa mga magulang ko sa pagtatrabaho upang may pandagdag sa panggastos namin sa pang-araw-araw. Isang kahig, isang tuka, yan ang buhay po ng aking pamilya, Kuya Bari. 6 po kaming magkakapatid.
Tanging pagsasaka lamang ang hanap buhay ni tatay, samantalang naglalako naman si nanay ng mga kakanin sa aming lugar. Nang mabigyan ako ng oportunidad na makapagtrabaho sa ibang bansa, ay hindi na ako nagdalawang isip pa at kaagad na kinuha ang pagkakataong iyon. Kagaya po nung una kong binanggit, ay halos 6 na taon din akong nanatili sa Qatar. Todo kayod ako sa ibang bansa, may mapadala lang na pera sa aking pamilya. Ngunit nang makatanggap ako ng balita mula sa malayo kong kamag-anak, ang kalunos-lunos sa sinapit ng bunso kong kapatid, ay kaagad akong umuwi sa Pilipinas. Ayon sa natanggap kong balita, natagpo ang patay daw ang kapatid ko. Florencio, wala na si Noel. Wala na ang kapatid mo. Balitang unang bumungad sa akin nang muli akong makauwi sa amin. Halos hindi ako makapaniwala sa aking mga narinig. Nang mga sandaling iyon, pakiramdam ko parang biglang gumuho ang mundo ko. Ni hindi ko man lang namalayan na nakalapit at nakayakap na pala ako sa kabaong ng bunso kong kapatid. Iyak ako ng iyak. Hindi ko na pinansin ang mga taong nasa paligid. Nang mga sandaling iyon ay talagang gulong-gulo ang isipan ko. Nang tuluyan akong nahimasmasan ay sakalang ako lumapit kila nanay. Naabutan ko pa silang nasa isang sulok at tahimik na umiiyak. Nang makalapit ako kila nanay ay kaagad ko silang tinanong kung ano ang nangyari. Hindi sila sumagot. Iyak lang ng iyak si nanay, kaya nadala ako. Niyakap ko siya at sinabing magiging maayos din ang lahat. Nang kumalma si nanay, ay saka ko hinanap sina Krishna at tatay. Una kong natagpuan si tatay na nakikipag-usap sa mga kamag-anak namin. Naabutan ko naman si Krishna sa loob ng kwarto niya at nagmumukmok. Iyak din ito ng iyak. Naging mapait na araw iyon para sa akin, Kuya Bari. Ilang taon akong nagtatrabaho sa ibang bansa, ngunit di ko lubos akalain na sa pag-uwi ko ay ganoong eksena ang bubungad sa akin. Hindi ko matanggap ang biglaang pagkamatay ng kapatid ko. Ni wala siyang sugat o pasang natamo. Sa pagkakaalam ko rin ay malusog siya, kaya ganoon na lamang ang pagtataka ko kung bakit ito biglaang namatay. Maraming mga kamag-anak namin, Kuya Bari, ang dumalo sa lamay. Ilang araw ding dinao sa bahay ang lamay. Sa burol ng kapatid ko ay mas maraming mga tao ang nakilibing. Maraming mga katanungan pa rin ang nabuo sa isipan ko. Matapos po ang libing ay ilang araw ding walang kabuhay-buhay ang pamilya namin. Naiintindihan ko sila dahil maging ako po ay biglang nawalan din ng kulay ang buhay dahil sa biglaang pagkamatay ng bunso naming kapatid. Ilang buwan din ang tinagal bago kami unti-unting nakabangon. Nang sumunod na araw ay naging abala sila nanay sa kanilang negosyo, ang pagbebenta ng mga karne. Hindi ko maitatanggi na malaki ang ipinagbago ng aming buhay simula nang makapag-abroad po ako. Nakapundar kami ng bahay at lupa. Nakapagpatayo na rin kami ng sari-sari store at maging ang katayan ng mga karne na siyang pinamamahalaan ng mga magulang namin. Unti-unting naging maayos na rin si Krishna. Ngunit kapansin-pansin ang pagiging malumanay niya. Nagkausap na rin naman kami, ngunit panandalian lamang dahil palagi itong wala sa bahay. Hindi ko rin naman hinihigpitan ang kapatid ko dahil alam kong nagluluksa pa rin siya dahil sa pagkamatay ni Noel. Inayos ko rin ang buhay ko. Nagpatuloy ako sa buhay.
Ako ang namahala sa aming sari-sari store. Hindi kalaunan ay naging maayos naman ang lahat. Totoo nga ang kasabihan na hanggat may buhay ay may pag-asa. Isang araw, bigla na lamang umusbong ang balibalita sa aming lugar na maraming mga tao raw ang nabiktima ng barang. Ilan daw sa kanila ay nakaligtas, ngunit karamihan sa kanila ay nasawi. Marami ang natakot dahil sa pangyayaring iyon. Ayon pa sa mga albularyo ay masyadong malakas daw ang mambabarang at maging ang lakas na taglay nila ay hindi kayang pantayan ang mga ito. Dahilan din siguro kung bakit hindi nila isinisiwalat kung sino ang mambabarang na iyon. May haka-haka rin akong narinig na mga mambabarang daw sila nanay. Labis akong nagalit nang narinig ko ang pagbibintang ng mga tao sa mga magulang ko. Mabilis na kumalat ang haka-hakang iyon hanggang sa umabot sa punto na kailangan ng ipasara nila nanay ang katayan ng karni dahil tuluyang umaalis ang mga customer namin. Agad naman akong nagreklamo sa barangay dahil sa matinding bintang ng mga tao. Wala naman silang matibay na ebidensya kaya pumanig sa aking pamilya ang karapat-dapat na batas. Binigyan kami ng mga otoridad ng seguridad laban sa mga taong nanggugulo sa amin. Simula po nang mangyari ang insidenteng iyon ay mas lalo kaming naging maingat sa aming mga kilos, lalong-lalo na at alam ko na bantay sarado pa rin sa amin ang mga tao. Hindi ko rin maiwasan na magtaka kung bakit nila bigla ang pinagbibintangan ang mga magulang ko. Mag-isa lamang ako sa bahay ng tanghaling iyon. Namalengke sina nanay at tatay samantalang si Krista naman ay may pinuntahan sila ng mga kaibigan niya. Nakahiga ako sa sofa ng mga sandaling iyon nang maisipan kong linisin ang loob ng bahay. Mabilis akong bumangon at ginawa ang aking pakay. Una ko noong nilinis ang sala. Sinunod ko naman ang kwarto naming magkakapatid. Napabilis naman ang paglilinis ano pat hindi naman karumihan ang buong bahay hanggang sa nakarating ako sa kwarto nila nanay. Kusa akong natigilan nang pagpasok ko sa kwarto ay sumalubong sa akin ang malinis na paligid. Ngunit hindi po iyon ang nakaagaw ng pansin ko, kung hindi ang mga nakahilerang bote sa ilang sulok ng kanilang kwarto. Napatakbo pa ako papalapit sa mga ito, saka ito sinuri. Ngunit ganoon na lamang po ang pagkagulat ko nang mapagtanto ko na mga insekto pala ang nasa loob ng bawat bote. Karamihan sa mga ito ay mga nagsisilakihang mga ipis, langaw, uod at palaka. Hindi ko maiwasan na magtaka at mapatanong kung bakit may mga ganoong bagay sa loob ng kwarto nila nanay. Naisip ko rin noong mga sandaling iyon na imposible namang alaga nila ang mga nasa bote, kayong mga insekto naman ang mga nakalagay sa loob ng sisidlan. Hindi pa man ako tuluyang nakakaalis sa aking kinatatayuan ay ganoon na lamang ang panlalamig ko nang biglang may humawak sa balikat ko. Animoy napako ako sa aking kinatatayuan at kung hindi pa ito nagsalita ay hindi pa ako makakabalik sa tamang huwisyo. Anong ginagawa mo rito, kuya? Tanong ng nakababata kong kapatid na si Krishna. Napalingon ako ni hindi ko man lang namalayan na nasa likuran ko na pala siya. Hindi pa man ako tuluyang nakapagsasalita nang humahangos na pumasok si nanay sa loob ng kwarto. Hindi ko alam kung namamalikmata lamang ba ako ng mga oras na iyon, ngunit napansin ko ang pagdaan ng kakaibang galit na nagmumula sa kanyang mga mata. Saglit pa itong napatitig sa kapatid kong si Krishna bago ako binalingan ng tingin.
Nagtanong si nanay kung bakit kami nasa loob ng kwarto nila ni tatay. Kaya kaagad ko namang ipinaliwanag sa kanila na naglilinis lang ako ng bahay. Nang dahil sa naging tugon ko, seryosong mukha ni nanay ay napalitan ng isang matamis na ngiti. Agad niya namang kaming inakay ni Krishna palabas ng kwarto nila. Sinabi rin niya sa amin na may dala daw sila ni tatay ng bibingka at puto. At habang tinatahak namin ang daan patungo sa sala, ay hindi ko pa rin maiwasan na magtaka kung bakit may mga bote sa loob ng kwarto nila at kung bakit gano'n na lamang ang reaksyon niya nang maabutan niya kami ni Krishna na nasa loob ng kanilang kwarto. Simula po nang mangyari ang insidenteng iyon, ay kapansin-pansin ang biglaang pagbabago ng kilos ni Krishna. Napansin ko na palagi na lamang itong nagiging balisa at laging umaalis sa bahay. Ilang beses ko rin siyang tinatanong kung ayos lang ba siya at kung mayroon ba siyang problema. Ngunit lagi niya akong sinasagot na ayos lang daw siya at talagang abala lamang siya sa kanyang mga ginagawa. Alam ko pong may mali, pero hindi ko na lamang pinansin pa ang bagay na iyon. Sa isiping baka napapraning lamang ako. Malalim na ang gabi. Mahimbing na natutulog ako nang bigla na lamang akong nagising. Napahilot pa nga ako sa aking ulo nang bigla na lamang itong kumirot. Napagpasyahan kong bumaba sa sala nang makaramdam ako ng pagkauhaw. Hindi pa man ako tuluyang nakakarating sa kusina ay nakarinig ako ng munting ingay na nagmumula sa labas. Dala ng aking kuryosidad ay agad akong naglakad patungo sa kinaroroonan ng ingay na iyon. Ano pang ginagawa mo? Katayin mo na! Natigilan ako dahil sa aking mga narinig. Napasilip ako sa nakabukas naming bintana. Sinigurado kong hindi ako makakalikha ng ingay at maingat ang bawat galaw ko. Nang tuluyan akong nakasilip sa nakabukas na bintana, nagitla ako sa aking nasaksihan. Bumungad sa akin ang kapatid kong si Krishna. Nakagapos siya at may takip din ang bibig nito upang hindi makapaglikha ng ingay. May namumuong luha sa mga mata ng kapatid ko at bakasang takot sa mukha habang nakatitig kila tatay na may hawak na itak. Nang mga sandaling iyon ay galit ang umapaw sa akin. Halos hindi ako makapaniwala sa aking mga nadiskubre. Hindi ko akalain na totoo pala ang binibintang ng mga tao kila nanay, ngunit hindi ko maintindihan ay kung bakit kaya nilang saktan ang sarili nilang anak. Hindi ko alam kung ano po ang nasa isip ko ng gabing iyon, ngunit basta na lamang akong lumabas mula sa aking pinagtataguan. Sa sobrang bilis ng pangyayari, namalayan ko na lamang na sinugod ko na sila. Mga demonyo kayo! Anong ginagawa ninyo? Sigaw ko. Mukhang hindi napaghandaan nila tatay ang biglaang pagsugod ko sa kanila dahil madali kong naagaw sa kanya ang itak na hawak-hawak niya. Malakas na sinipa ko si tatay nang akmang lalapit siya sa akin. Hindi ko mapigilan ang manginig, hindi dahil sa takot, kung hindi dahil sa pagkasuklam at galit. Bahagya kong itinutok sa kanya ang itak na hawak ko. Nang dahil sa ginawa ko ay napasigaw si nanay. Napako si tatay sa kanyang kinatatayuan. Alam kong nagulat din siya dahil sa ginawa ko. Galit na inutusan ko si nanay na kalagan niya ng tali si Krishna. Noong una ay nag-aalinlangan pa siya, ngunit nang ilabit ko lalo kay tatay ang itak, ay saka sinunod niya ang utos ko. Nanginginig na napatayo pa si Krishna at tumakbo papunta sa likuran ko. Hikbi siya ng hikbi.
Awang-awa ako sa kalagayan ng kapatid ko, ngunit mas nangibabaw pa rin sa akin ang aking galit. Sinabihan ko si Krishna na tumakbo na, ngunit nagmatigas siya at sinabing hindi niya ako iiwan. Hindi pa man ako nakakaalis mula sa kinatatayuan ko, ay gano'n na lamang ang pagkagulat ko nang bigla akong sinipa ni Itay. Hindi ko inaasahan ang biglaang pag-atake niya. Nahulog ko ang itak na hawak-hawak ko. Maging si Krishna Kuyabari ay napasigaw na rin dahil sa pangyayari. Napadaing pa nga ako dahil sa sobrang lakas ng pagkakasipa sa akin ni Itay. Hindi ko ininda ang sakit na nararamdaman ko. Inipon ko lang ang buo kong lakas saka nakipagpalitan ng suntok kay tatay. Sumigaw pa nga si tatay at sinabing papatay niya rin kami ni Krishna kagaya ng ginawa nila ni nanay kay Noel. Para akong binantuan ng mainit na tubig dahil nagulat ako sa aking narinig. Mas lalong nandilim ang paningin ko. Napasigaw pa ako at sinabi kong ipaghihiganti ko ang pagkamatay ni Noel. Hindi ko sukat akalain na mga halimaw pala sila. Papaano nila nagawa ang bagay na iyon sa sarili nilang anak? Galit na galit ako, Kuya Bari. Nagngingit-ngit pa ang mga ngipin ko habang nakikipagsuntukan sa tatay ko. Naging maingat at listo ako sa aking bawat paggalaw. Hindi ko siya hinayaan na muli niya akong patamaan. Todo sangga at pag-atake ang ginawa ko sa kanya. Sa tuwing nakakahanap ako ng tamang pagkakataon, ay saka ko siya pinagsususuntok sa mukha at sikmura. Narinig ko rin ang sigawan ni nanay at Krishna. Patuloy kaming naglabanan ni tatay. Palitan lang kami ng suntok at sipa. Napahalakhak pa nga siya, kaya mas lalo akong nagalit sa kanya. Nagsigawan kami at sa sobrang galit ko, Kuya Bari, sinipa ko siya sa may-ari niya na tuluyang ikinabagsak niya. Kinuha ko ang pagkakataong iyon. Inambahan ko ng sunod-sunod na suntok si Itay sa mukha niya na siya namang ikinasigaw ni nanay. Nang magsawa ako sa kasusuntok, ay saka ko siya hinigit sa kwelyo saka binitawan. Noong mahimasmasan ako, Kuya Bari, ay saka ako patakbong lumapit kay Krishna. Tinanong ko siya kung maayos lang ba siya at tanging pagtango lang ang naging tugon niya sa akin. Agad ko siyang niyakap. Iyak siya kasi ng iyak. Nasa ganoong sitwasyon nang mapasigaw si Krishna at nang lumingon ako sa kinaroroonan nila nanay ay wala na sila doon. Tuluyan na silang nakatakas. Hindi na namin sila nagawa pang habulin. Nang dahil sa nangyaring iyon, Kuya Bari, mas lalo akong naging handa at alerto. Sinumbong at humingi na rin kami ng tulong sa mga otoridad. Nabigla rin ang mga tao nang humingi ako ng tawad sa kanila. Ganun na nga lang ang pagkabigla ko nang sabihin nilang tutulong din sila sa paghahanap sa mga magulang ko na nakatakas. Hindi ko rin mapigilan na mangamba na baka muling malagay sa panganib ang buhay namin, lalo na ang buhay ng kapatid ko, gayong binalaan na kami ng mga magulang namin na papatayin nila kami. Hindi ko naman mapigilan na mangamba sa isipin na baka gaganti sila at barangin din kaming sariling mga anak nila. Nang sumunod na araw, nakatanggap na lamang ako ng balita na nahuli na ang mga magulang namin. Nang mabalitaan ko iyon, hindi alintana ang naghihintay na panganib ay agad akong pumunta sa nasabing lugar kung saan nila dinala ang mga demonyo kong mga magulang. Noong makarating kami ni Krishna sa nasabing lugar, ay agad kong natanaw ang mga taong nagtutumpukan. Agad akong lumapit sa kanila at bumungad sa akin ang mga magulang ko na nakagapos.
Napasulya pa nga si nanay sa akin. Nagulat pa ako nang humingi sila ng tawad sa amin at humingi ng pabor na kung maaari daw ba ay gusto niyang makausap si Krishna kahit na sa huling pagkakataon. Noong una, akala kong sincero na talaga sila sa paghingi ng tawad at isa pa, mga magulang ko pa rin naman sila kaya hindi na ako nagdalawang isip pa at pumayag na makipag-usap sa kanila. Dinala nila kaming dalawa ni Krishna sa isang gilid. Todo paghingi ng tawad ang ginawa ni nanay at sinabi niyang nabulag lamang daw siya sa pera at ang bagay na iyon ang labis nilang pinagsisisihan ni Itay. Niyakap pa nga ako ni Itay. Noong nasa ganoon kaming sitwasyon nang bigla na lamang akong inatake ni Itay. Sinaksak niya ako ng patalim sa tagiliran ko na siyang ikinabigla ko. Nang dahil naman sa nangyari ay agad akong napalayo. Gulat akong napasulyap sa kanya. Napahalakhak pa nga sila ng tawa ni nanay sa kanila kinuha si Krishna at biglang sinakal. Nang dahil sa galit, kahit na may patalim na hawak si Itay ay inatake ko pa rin siya. Nandilim na ang paningin ko ng mga sandaling iyon, lalo na nang masulyapan ko si Krishna na nag-aagaw buhay na sa kamay ni nanay. Muling bumalik ang galit at labis na pagkamuhi ko sa kanila. Sa sobrang bilis ng pangyayari, Kuya Bari, ay namalayan ko na lamang ang aking sarili na kapwa ko pinagsasasaksak sina nanay at tatay. Ni hindi ko man lang namalayan na naagaw ko na pala ang patalim kay Itay. Matapos po ang pangyayaring iyon, ay nanginginig akong napatakbo kay Krishna. Agad ko siyang inalalayan at niyakap. Napahikbi siya. Ilang saglit pa ay humahangos na dumating ang mga tao kasama ang mga otoridad. Nabigla pa sila dahil sa kanilang mga naabutan. Ipinaliwanag namin sa mga otoridad ang buong pangyayari. Nang dahil sa matibay na ebidensya at ilan sa mga nakasaksi ay hindi po ako nakulong. Sinugod naman namin si Krishna sa pinakamalapit na hospital. Mabuti na lamang at tanging pasalang ang mayroon ang kapatid ko. Iyak pa rin siya ng iyak ng mga sandaling iyon. Napansin ko rin ang labis niyang panginginig dala ng matinding takot. Ang pangyayaring iyon ay nakarating sa mga kamag-anak namin. Dinalaw nila kami ni Krishna sa ospital. Maging ang mga ito ay nalungkot at nagalit din dahil sa nangyari. Wala ni isa sa kanila ang nagtangka na kunin ang bangkay ng mga magulang namin. Nang dahil sa mga ginawa nila nanay, ay hindi ko rin masikmurang akuin ang responsibilidad sa kani-kanilang mga bangkay. Hinayaan na lang namin ang bangkay nila sa mga otoridad. Makailang beses ko rin tinanong si Krishna kung ano nga ba ang punot dulo ng lahat. Noong una ay todo iwas pa rin si Krishna sa mga katanungan ko, Kuya Bari. Hindi ko rin naman siya pinipilit dahil alam kong nasasaktan at natatakot pa rin siya dahil sa mga nangyayari. Isang araw, si Krishna na mismo ang kusang lumapit po sa akin. Nagulat pa nga ako . Bakas pa rin sa mukha niya ang pagkalito. Ngunit sa huli, inamin niya rin sa akin ang lahat. Napahikbi si Krishna at kalaunan ay nagawa niya ring isalaysay sa akin ang lahat-lahat. Anya, ilang buwan daw bago namatay ang kapatid ko, nadiskubre nilang dalawa ang masamang gawain nila nanay at tatay na matagal nilang inilihim sa amin. Patago pala silang nambabarang ng mga tao at pag namatay ito ay sa kanila kinukuha ang bangkay, kinakatay at ibinebenta.
Nadiskubre daw ng kapatid ko ang ginagawa nilang iyon. Nagtangka nga raw si Noel na magsumbong sa mga pulis. Ngunit bago pa man niya iyon nagawa, ay tinamaan na siya ng malubhang karamdaman dahilan ng pagkamatay nito. Ayon pa kay Krishna ay malakas ang kutob niya na binarang nila nanay itong si Noel. Hindi halos ako makapaniwala sa aking mga narinig. Tuluyan ang naging malinaw sa akin ang lahat-lahat. Ang mga insektong nasa bote pala ay kanilang mga alaga at ginagamit nila ito sa kanilang pambabarang. Halos hindi pa rin ako makapaniwala na sila tatay pala ang dahilan kung bakit namatay ang kapatid naming si Noel. Galit ang siyang nag-uumapaw sa akin ng mga sandaling iyon. Ang mabuti lang nito ay nagawa ko pa ring iligtas ang nakababata kong kapatid. Ngunit ang mga pangyayaring iyon ay nagbigay ng matinding trauma sa kanya dahilan din kung bakit hindi siya gaano nakikihalubilo na sa mga tao sa kasalukuyan. Naiintindihan ko ang kapatid ko, Kuya Bari. Hindi naging madali ang mga pinagdadaanan niya sa buhay. Hindi pa rin ako makapaniwala na magagawa nila inay ang bagay na iyon. Hindi na rin ako bumalik pa sa abroad hanggang sa nakapag-asawa at nakabuo ako ng pamilya ay lagi ko pa rin kasakasama ang kapatid kong si Krishna. Nang dahil po sa pangyayaring iyon, maraming aral po akong natutunan at iyon ay ang huwag lubusang magtiwala dahil kahit ang sarili mo pang kadugo ay kaya kang saksakin patalikod nang hindi mo namamalayan. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Kuya Bari. Sana po ay mapili niyo rin pong basahin ito sa mga darating na araw. More power po and God bless po sa lahat ng kasundong nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Florencio. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang sundo.